mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Talagang nakakatuwa po. Parang parami na tayo ang madalas ang aming pagpunta sa iyo. Talagang tuwa kami lalo na sa nakikita namin mga gawain. Talagang inspired. Sabi nga po yung lupa ay go, go, go kayo. At ano lang na go, go kayo. Sabi ko ang anniversary ay tunay na nakita ng Diyos ang pagmamahal sa kayo. Kaya maraming salamat po na umibitahan kami muli ni Pastor Juan. Pero meron pong babala sa akin si Pastor Juan. 5 minutes lang daw ang nasabi ko. Bishop Edo, inuurasan ako ni Pastor Juan. Kaya, pero talaga pong tuwan-tuwa kami na makapili sa kayo muli sa araw na ito. Kahit po si Pastor Juan ay nakalis na, no? At nakabalik ng muli sa Las Vegas. Kaya, ayun din po aming mga kapatid na naiwan natin ngayon. Sila po ngayon mamahala sa FSCM ng Las Piñas, Maingat, at yung din po sa Aklan. Meron din yung kami missionary church doon ay nakikinig sila sa atin ngayon at pinabati natin sila. Kaya maraming salamat na nakadalo po kayo dito. Lalo na po si ate, hindi naligaw. Nakarating ng Manuelhati at ngayong pong araw ay makikinig tayo sa, ayun po ang mga pastor, Pastor Salvo, Pastor Gad, ay hindi pa pinapanalangin po natin ang gusto natin i-mensahe para sa ating mga flocks. Yung po gusto ng Panginoon na madinig ang aming talaga pong nananalangin muna kami bago kami gumawa ng isang mensahe na magbibigay po talaga ng lakas sa atin, ang kalakasan sa isang not only 1 week, but yung ating pong buhay, bilang lalo na maglilingkod na. Kaya maraming po salamat na kahit po 5 minutes na nabinigay sa akin ni Pastor Val, alam mo po mga si Pope Francis, nabinigay po ba 8 minutes na din? Sabi niya sa mga pare, 8 minutes lang kayo kasi natutulog yung mga tao. Kaya sabi ko sa katabi niya, bawal matulog mo. Walang matutulog. Hindi po kayo talaga matutulog dahil kayo po ang pag-uusapan natin ngayon. Di ba ba tayo pinag-uusapan na dapat kayo matanawa? Kahit kayo natin, talagang may mga antena. Kaya wala po matutulog ngayong umaga dahil kayo po ang pag-uusapan natin. Kaya tumayon po tayo lahat at basahin natin ang Word of God for today na nasa Roma. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 10, sabi po, lagi kong hinihiling na loob nawa niya akong magpapatayan sa inyo. Nananabik ako makita kayo upang mapakibagi sa inyo ang maloob ng Espiritu sa katatagan ng inyo. Ang ibig kong sabihin upang magkaroon tayo sa kagalakan sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pagkakaroon sa Diyos. Manalangin. Lord, marami pong salamat po sa umaga ito sa ganda ng Panginoon. At talaga pong kami po, bilang mga pastor nyo, ay natutulong makapili ang aming mga kapatid dito po sa Imos. Kaya this is the Imos po. Kaya ngayon po, Lord, ang dalangin ko, samahan niyo po po hayag po po ang inyong salita. At talaga po yung ipas na ang mga puso ng aming mga kapatid. Isip, puso, at lalo-lalo na po kami isagawa sa kanilang buhay. Kaya maraming salamat po. Samahan po ng Espiritu Santo. Maraming salamat po, Diyos. In Jesus' name. Amen. Ako. Kundi lang kung meron yung mahalagang pasyon ng kanyang pamilya, hindi ko agad kung pumili yun eh. Sapagkat nakita niyo po kung paano ang
sitwasyon agad na makakita sa Amerika dahil nandun po yung mga anak namin at may check up po kami ng aming insurance. Ako po ay wala kayong naiwan sa aming simbahan. Pero ngayon po, salamat sa Diyos, meron na po kami dalawang leader na naiiwan po namin at siya natutulog sila na po ngayon ang mensahe, pati po sa lahat ng mga kailangan sa simbahan, ay marunong na po sila. Kaya, alam ba po nga natin ang nakaka-escape kami ng para po makapunta naman kami sa ibang lugar. Pero ito po na inihilig nila. Ito po kasi ay sinulat ni Paul sa kanyang mga gagawa or mga plot sa Roma. Siguro mga by the time baka nasa prison, alam niyo po maraming naging experience Paul. Kaya hindi po nakakita, bagamat ang dami pong churches na kanya po taguyod or namusan. Kaya ito po, ganito po ang San Popular. Maging sa Aklan, meron po kami missionary church sa Aklan. Tuwing April, nandun kami dahil yun po ang anniversary. At kung po hindi ay nagsasaman ito dahil po naman. Nagbigay po kami ng, di ba nagbigay din kayo ng mga small supplies sa mga bata? At tuwang-tuwa ang mga pamilya nila sapagkat marami pong tulong na maalis sa kanila sa sesyon. Mahal na po ang backpack ngayon pala ay mahal na rin. Kaya tuwa-tuwa po sila at nagkasalamat. Ganun po, hindi po kami basta-basta makaalis dahil po inaalala namin kayo. Huwag niyo pong akalain na kami ay hindi nag-aalala sa inyo pag kami po ay umaalis. Pinagdadasal po namin ang bawat isa na magkaroon talaga ng kalakasan kahit dapat po itong aking title na po ay magpatuloy sa gawain ng simbahan sa dahil kahit wala ang pastor. Diba? Pag minsan pa kung wala ang pastor, hindi na natutuloy yung mga gawain eh. Wala na pa ng pusa. Eto na mga kaya, diba? Kaya tayo, diba? Okay lang. Ngunit, dapat po, lalo tayo magpatuloy pag wala ang pastor. Sapagkat hindi po nawawala ang Diyos sa atin. Amen! Sitwasyon. Kaya ito po ang lagi ko hinihigil o ginawa niya ang pinagpapuntayan. So, si Pastor Bart po pala ay nakabalik na ng Las Vegas after masal ng kanyang apo sa Colorado. Kaya excited po yun. Pastor Bart, Sister Baby, nakikinig ka ngayon dyan. Hindi 5 minutes ang gagawin ko. 5 hours. Gagawin ko 1 hour. Kaya alam ko po na si Pastor Bart ay mahal naman kayo. Hindi po niya talaga malaman kung ang puso niya ay nasa Las Vegas o sa dito, nahahati po yan. Pero ang Diyos po, pamanghamanghayan. Kami po ayaw namin mag-retire sa Pilipinas, ngunit hindi po si Pastor na balik kayo. Kaya alam niyo po, 14 years na kami dito. Imagine that, 14 years na kami after ng aming retirement. At kami po ay nag-enjoy talaga. Sabi nga po namin, hindi na kami ba? Pabalik kami doon, pasyal-pasyal, pero ang gusto po namin at isip ay nandito na po sa Pilipinas. Kaya salamat po Panginoon sa binigay mo wisdom. Ako po yung ayaw eh. Ayaw po po eh. Ha? Ang init! Kita yung mahirap, pagtalo na lang. Ganun po, pero bumalik kami upang tinawag po kami ng Panginoon upang maraming salamat. So verse 11 po, ano ba sinabi doon? Lalapit akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu na sa ikatatatag niyo. Alam niyo po, mayroong siyam. So 1 Corinthians 12:7-10 ay meron po siyang nakaloob. Ngunit ang pinili ko lamang po ay tatlo upang hindi po masyado tayo humaba. At ang tatlo po ito ay naranasan namin na siya talagang ikinatatag ng aming pagsamba sa Panginoon at ganoon din po ang aming Panginoon. Kaya ang kaloob po, ang purong pong pinili ay kaloob na Espiritu na ikatatatag natin ay ang kaloob po na kaalamanan. At sa kawikaan, basahin natin. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat sinalawin sa loob ng karupan
Gabayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod ay kanyang sinusunod. So ang lahat ng kaalaman natin ay galing kay Yahweh. Si Solomon po ang haring Solomon ay hindi na bumili ng kayamanan, di ba? Sabi niya, wisdom ang gusto kong bigay sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyong bibigyan kami sa iyo. Ang wisdom po ay kaalaman kung paano po lalo kayo po ba ay pinagdadasal niyo ang ating mga opisyal ng gobyerno? Magkaroon ng gano'n. Paano po magkaroon tayo ng kaayusan? Ng pagkakaisaan, gusto po natin iangat na maiangat naman ang buhay ng ating mga mamamayan. Diba? Kaya kahit na po kami po sinasama po namin sa aming morning devotion, sa aming prayer chain, yung mga opisyalis natin, at matindito po ang ating mga pastor, ang ating mga leaders, kasama po na magkaroon ng kaalaman natin. Paano po ba natin malalaman? Kasi kung merong pagbigyan po tayo ng Panginoon ng wisdom, yung kaayusan ang ating nasa isip. No? Paano ba tayo mamamali kung tatahakin at susundin natin ang lahat ng kaalaman na binigay sa ating ng Diyos? Di po ba? Kaya kailangan po nagbabasa tayo talaga ng Bible. Hindi po natin malalaman ang gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin. Na magkaroon tayo ng matwid na landas kung hindi po tayo magbabasa ng kanyang mga utos at kanyang mga gusto sa ating Panginoon. At pag nagbasa po kayo ng Bible, hindi po kayo maluloko ng basta kung sino lang na naghahayag ng salita. Kapag wala po yun sa Biblia, hindi po yun totoo. Sapagkat ang totoo lamang ang salita ng Diyos na nasa. Kaya napaka-importante. Ano po ba sinasabi dito? Iingatan niya ang taong matapat. Yung pong taong matapat, yung honesty, napaka-mahalagang bagay po yun sa isang buhay ng tao. Hindi po dahil minsan nakikita natin yung mga nahuhuli ng hindi sila honest. Pero yung mga honest na mabalagahin po ba yung mga nagtatrabaho sa hotel, ng mga taxi driver na nakakakuha po ng mga pera o anong gadget ay nasa soli nila. At ano po, hindi sa karamihan po sa kanila ay mga ano lamang, yung mga contract worker. Ngunit dahil po sa kanilang katapatan, nabibigyan sila ng parangal at na-regular pa po sila sa kanilang trabaho. Hindi po ba isang malaking bagay, biyaya ng Panginoon ang maging matapat sa anumang bagay. At ito po, binabantayan ang daan ng katarungan, justice. Isa po sa atin ngayon, napakahirap ang justisya. Lalo na po pag mahirap ka, ay nababaliwala. Ngunit ang Diyos po ang siyang mataas na justice or judge. Kita po niya lang yan. Kahit po tayo kinakawawa ngayon, meron po tayong justisya sa Panginoon. Hindi po siya natutulog, hindi po niya tayo papabayaan. Kung sino man po ang nakakaranas ng parang siya inaapi o binabaliwala, kung kayo mag-alala. Kung meron po kayong Diyos, ang Diyos po ang bahala sa akin. Amen. At ang lakad ng kanyang mga lingkod, sinusubaybayan. Ang lakad ng lingkod. Kaya po tayo mga lingkod, wala po tayong excuse. Alam niyo po ba, pagka ang namali ay mga lingkod, mas malaki po ang kanyang kaparusahan na magmumula sa Diyos. Hindi po tayo ang magbibigay ng kaparusahan sa kanila, kundi ang Panginoon. Sama na kayo po, ini-expose po yung mga lingkod na taliwas ang gawa. Hindi po yan nakakaligtas sa Panginoon. Kahit po ang sa Amerika, ang lalaki ng churches, pero once na mga mali, ini-expose po yan ng Panginoon. Napapahiya sila, nasasara ang kanilang lalaking church, at talaga po minsan ay nawawala na sila. Nawawala, literally, namamatay, at talagang nawawala na po sa kanilang congregation. Kaya ang mga lingkod ng Panginoon ay talagang kailangan may guidance sa nangyayari sa kanya. Napakahirap po maging lingkod ng Diyos. Ngunit, masarap din po, mahirap, ngunit ang very rewarding ang maging lingkod. Kaya pag pinili po kayo ng Diyos, huwag kayo maayaw. Kapag meron po siyang plano para sa inyo, pag kayo po ay lingkod.
kayamanan ay napakahalaga. Kahit po sino, kahit mayaman ka, pag wala kang wisdom, wala na. Ang kaloob po ng pananampalataya, ang susunod. Sa Job 11:6, ano po ang sinasabi? Basahin natin. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino magwala sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos at siya ang nagbibigay ng pananampala na mahal sa Kanya. Amen. Ito pong pananampalataya, without faith, you can't see God. Ang Diyos mo hindi nakikita eh. Ngunit, nararamdaman. Nakikilala natin siya. Kaya, bakit po tayo sumasama sa Kanya? Kanina, ganda-ganda ng praise and worship. Naiiyak na nga ako. God is an awesome God. Alam niyo po ba yung awesome na yan, parati ko na yung ginagamit ng araw. Sabi po ng aming mga kasama sa aming Bible study, may isa kong kapatid doon. Sabi mo, awesome God. Hindi ko pa mag-feel ang awesome God or amazing God. Hindi ko din yan. Kasi hindi daw niya makuha ang talagang lalim ng salitang awesome God. At kung siya ay talagang hindi po ng Panginoon at meron po nangyari sa buhay niya, sinabi niya, now I know what awesome is. Kasi amazing po ang Diyos. Awesome God. Kaya hindi po tayo pwedeng manampalataya na hindi natin lubusan nakikilala ang Diyos. Hindi po ba? Pag lumalit ka po sa Panginoon, dahil po niyo siyang makikilala. Kaya pang parati kong para po akong silang plaka sa amin sa FSC. Sabi ko sa kanila, huwag kayong bibitaw sa pananampalataya. Kahit gahibla, ang nipis, gahibla, ganyan kalipis na lang. Huwag kayong bibitaw sa pananampalataya. Sapagkat ang Diyos, hindi tayo bibitawan, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, kahit magpakailan. Amen. Kaya sabi ko sa kanila, huwag hindi tayo iiwan ng Diyos. At lalo po yung sinasabi niya, nagbibigay ng gantimpala na humahanap sa Kanya. Yung tayo humahanap sa Kanya, ano po ang gantimpala na naramdaman niyo sa Diyos? May isang bagay na hindi nabibili ng salapi, ngunit nagagaling sa Panginoon. Ano po yun? Naramdaman niyo na po ba yun? Para sa akin, ay kapayapaan. Amen. Wala pong makakabili, makakapantay sa kapayapaan na binibigay ng Panginoon sa akin. Kahit po sa gitna ng mundo, o sa gitna ng mga problema, parang kampante yung pati ka pa. Parang, may problema ka ba? May nangyari ba sa'yo? Tapos ganyan ka, parang wala. Ano po, kasama ko ang Panginoon. Kasama ko. Alam niyo po bang, pumuntik na akong magbudol-budol sa dilang puno. May tumawag po sa akin. Ang anak ko po ay na-disgrasya. Ay kinadating po ng anak ko at hindi lang talaga yung po. Siyempre po ang ina, no? Pagka ganyan, natatalanta at lalo na po pag mga bata na nakakaya ko madaling. Siguro po kaya madaling maloko o mga senior ay dahil nagkakaranta ka. So yun po, ang anak niyo po ay nadisgrasya at nakadisgrasya lalo na po ngayon sa ospital. Alam niyo po, ito po, sabi niyo, kaya lang po yung pagkausap niyo siya, yung kanyang bibig ay kaya hindi ko talaga makakasalita. So, pinausap ko naman. Tapos, pero nagdadasal ako. Ay, tulungan mo ko kasi gusto na ipag-gitas. Sabi ko, wala na akong gitas. So, buti na lang wala. Kaya pag niyo ako nire-request ng gitas, hindi kayo magbibigyan. Hindi ko alam kung paano mo. So, binigyan ko ako ng gitas ng Panginoon. Ginagpipala niya ako na, tawagan mo yung pamangkin mo. May mga kakilala yun. At hindi ko po nahanap kung saan pamangkin na siya talaga makilala. Hindi nakilala. So yung pong at kapatid niya, alam niyo po ang ginawa ng kapatid niya, tinawagan po yung anak ko, hindi ko po naisip yun. Natawagan ng anak ko. So, klase niya. Asa ka? Hindi ko nagtadrive. Ha?
yung sa ganung mga pamamaraan ay binibigay niya sa atin. Kaya purihin po natin ang Panginoon sa mga ganun. Sana po maramdaman niyo. Ang kaloob po ng pagpapagaling, ito po yung pangatlong kaloob na gusto ko. Alam niyo po ba, napakapalad po ng aming church. Maliit po ito, ngunit ang healing church po ito. Binigyan po ng Panginoon si Pastor. Hindi ko din akalain na mabigyan siya ng gano'ng kaloob ng pagpapagaling. Ang dami pong, kahit po pa nagpunta kami sa Aklan, ang dami po mga may sakit na talagang pinagdadasalan po ni Pastor ay gumagaling na. At meron po siyang pinagdasal dito ngayon sa Bagwis, na sunog po ang katawan. Noong 3rd degree ba yun, pa? 3rd degree ang sunog ng katawan. Kain, ang sakit-sakit po nung wala. Ngunit pinagdasal ni Pastor. At gumagaling-galing na po. Kaya yata ay medyo nakakakaya siya kasi na meron siyang pumpo sa loob. Ay, gusto ko magbigay ng abuloy. Tinanong po dun sa aming isang member. Sabi ko, gusto ko sana bigyan si Pastor ng abuloy. Pag-ulit ko tawag nila. Yung blessing dahil po buminawa po ang aking katawan. Sabi ko ng aming, hindi po tumatanggap si Pastor ng abuloy. Huwag po gagawin ang totoo po. Sabi, hindi. Ang nagpapagaling, ikaw na nananampalataya ka, ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Kaya ang gagawin mo lang ay magpasalamat ka sa Diyos. Ang dami po niyang natuloy sinabi, ang hinihingi namin ng Panginoon. Hindi ko ba may 10 na may sakit ang pinagaling niya? Ilan lang po ang bumalik? Isa! So ano po? Asan yung siya? Bakit ikaw lang ang bumalik dito? Di ba po sabi siya ngayon? Kaya ang hinahanap po ng Panginoon, pag kayo po ay pinagaling niya, magpasalamat kayo sa kanya, purihin siya, Lord, ito ang aking Diyos. Ganun po ako pag may migraine. Hinahanap ko po, umuulang ako sa Panginoon, maniwala kayo sa hindi. Pag ako po'y nakaupo na sa sakit ng aking ulo, anything, para po ako mayroong nagmamasahe sa akin. Yung po, aking ulo, mag-isa na ako, hindi po may nagmamasahe na bitagan niya ng ulo. Parang may naalis na magtigas na sa bibig. Ganun po ang Diyos magmasahe sa amin. After that, wala na po. Nung una nakita ni Pastor, natakot ka din. Bata pa, hindi pa po siya masyadong Kristiyano noon. Kumbaga, ano pa lang po siya. Pero nakita niya yun at naniwala siya. Hindi niya po akalain, siya po pula ang bibigyan ng Panginoon ng ganong kaloob magpagaling. Kaya talaga po, hindi natin alam, hindi natin maabot, masukat ang kaalaman ng Diyos. Amen. Kaya ito sa Bagwis, gusto ko magbigay ng kulay yun, ang lahat po ay magpasalamat kayo. At una-una po, pag kayo po'y pinagdadasal ng healing, dapat po nananampalataya kayo. Amen. Yun po, kasi kung hindi po kayo nananampalataya, hindi po yun, magiging perfect. Wala po sa nagdadasal yun, ginamit lamang po na isang instrumento upang kayo ay pagdasal at maramdaman nyo ang presensya ng Diyos. Ngunit, ang pananampalataya niyo po ang magbibigay sa inyo ng paggalingan na ang Diyos po ay talagang pagpapagaling. Kaya salamat po sa Panginoon. Sa verse 12 po, ang sabi po dito, ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo. Ito po yung nasa ating Roma. Magkatulungan tayo sa ano po, ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Ito po ay sa Hebreo 10:25, ang aking pong sub-verse ay sinasabi dito. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Fellowship po natin, gaya ng ginagawa natin. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Thank you po. Alam niyo po, nung last month, ay birthday ko. At binigyan po kami ng Panginoon ng provision at oras na makabalik after 14 years sa Hong Kong. At may extra pa po sa Macau. Birthday ko talaga, Lord, thank you po. Regalo po ni Pastor sa akin at ang aming mga anak po. Galing po yun sa Diyos.
Nak sila ako. Bigyan niyo naman si pastora ng isang masaganang kaarawan. Kaya ako nakabalik kami doon. Alam niyo po ba na akala namin makasyonal po yun. Ngunit ang aming pong naging tourist guide ay dalawang OFW na pinsan po ng pastor namin sa Aklan. Eh mga bata po yun. At that time, nasama po ng pakiramdam ko bago pa kami umalis. Hindi namin kita. Alam po, ang Panginoon napakabait sa akin. Sa Lord, birthday ko bukas. Gusto kong magdala. Kalakasin ko. At tunay nga, yung dalawa na yun, talagang mga bata, kung saan po kami dinala, naglalakad kami lahat. Sasakay kami ng tram, sasakay kami ng train, sasakay kami ng ferry. Pawis na kami, nakabili kami ng oras ng mga t-shirts sa tabi-tabi at nagpalit kami dahil sobrang pawis namin. Parang po palang, ang hongkong po ngayon, ay parang sa atin. Araw, tapos ulan. Hindi na lang nakakasakit, no? So, lakad kami lahat. At sabi po nila sa amin ang mga gawain po nila, napakasipag po nila. Isa nga po magpapastora na rin, pero ang pangalan ng church nila, Empower, no? Empower Church. Alam mo po, binuksan po ng Panginoon ng aming isip, ang aming puso, na sinabi, sisipag na mga ito. Alam mo po, ilan ang kanilang service? 3 ang services nila. At lahat po yun ay pinupuntahan nila. Nakakatapos sila ng 10 p.m. Sabi nga po ng kanilang mga amo, bakit kayo lang kayo umuwi? Ganun katagal ang yung service. Sabi ko naman, sama po kayo sa amin para po yung mga sila. Alam mo, napakataas po ng tingin mo. Sino po dito sa inyo nag-OFW? Or may mga kamag-anak na OFW? Wala po dito? Kayo po? Makalat po kayo. Nag-OFW po ba kayo? Yung anak mo? Napakapalo po. Kasi kung nakita namin ang ating mga kabayan sa Hong Kong, mga OFW po sila. Kung gaano iniwan nila ang kanilang mga mahal sa buhay upang mabigyan ko ng magandang buhay. Tinitiis ang kultura ng ibang bansa, tinitiis ang mga amo na mas meron pong mabuti, meron po ng mga masama, tinitiis po ang may culture shock ang OFW pa. Yun lamang ay gusto lamang mabigyan ng magandang buhay ang mga naiwan dito sa Pilipinas. Kaya pagbigyan po natin sila talaga ng isang maganda naman po ang disiplina natin at ipagdasal po natin sila lahat. Alam niyo po ba yung mga yan? Inaabot po sila ng hanggang alas. Naku, doon po namin sinausap po kami ng Panginoon, hindi po kami talaga ng tawag. Kami po, ang simbahan namin ay naging relax para po kami ngayon tayo excited, masaya, masida, pagkatapos maligamgam. Buti na lang, hindi kami sinungan ng para po kami low vision, low vision ng church. At pagbalik po yun, humingi kami ng tawag sa Lord. Patawag. Kaya ngayon po, sumigla na naman, kasama po, parang magkasunod lang po yun eh. Yung pangyayari na yun, yung anniversary nyo. At kaya po ngayon, ang aming pong church ay parang hindi kayo go po ng go. Mga kayo, nagdadasal, meron po kami morning devotion, prayer chain. Alam niyo po ba sa Coco, prayer chain sila through cellphone lang nila kasi malalayo sila. Napakasipag. At may isa pa po nung lumipat na po siya ng Macau. 1 hour po ang ferry. Para lang umattend ng Women's Fellowship every Wednesday. Napaka-malaki po ang sakripisyo. Ngunit, bakit po sila gano'n? Dahil po doon sila kumukuha ng kalakasan, ng maramdaman, malinig, makipag-fellowship. Meron po sila doon nasasabihan ng kanilang mga problema sa buhay na kapwa Kristiyano na magbibigay po talaga ng kalakasan dahil kilala rin po ang Diyos. Huwag po kayo magbibigay ng mga problema nyo sa hindi kilala ang Panginoon sapagkat mamamayin po ang papayo sa inyo. Kaya ganun po sila.
Sina Pasawala, Sister Baby, nung una po kami natin dito, ay naglamierda muna po kami sa Hong Kong. Ay pagkatapos po nun ay hindi na ulit kaya nila. Pero napakaiba po ang dating ngayon sa amin ng Hong Kong. Ito po ay eye-opener. Eye-opener sa amin po. Gawain na simbahan. Kaya salamat po, Diyos, sabi ng Panginoon, ikaw tayo, magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin. Sa atin, pamamagitan ng ating, pananalig. Kaya, ang salita po ng Diyos ay talagang tumatag siya. Pero meron po tayo may mga gawain na meron po kailangan 4 na bagay na dapat natin gawin upang magkatuloy tayo sa gawain natin. Una po, pray o magdasal. Number 1 po. Pag wala po kayong prayer life, wala po kayo. Hindi niyo po makikilala ang Diyos. Hindi niyo po siya mararamdaman. Bali wala po akong pagtawag sa inyo ng Kristiyano ngayon. Kung kayo po ay sapagkat ang prayer po, ito po yung ating lifeline. Hindi po yan ang tutulog. Nakikita po lahat ang ginagawa dahil makapangyarihan siya ng Diyos. Hindi yan ang spirito. So umaga kami, during devotion na dapat tayo. Kahit po sandali lang, nagmamadali kayo sa trabaho nyo, Lord, kasalap Lord. Tulungan mo tayo. Bigyan mo ko ng malakasan, bigyan mo ko ng kaligtasan sa aking pagtulong sa aking trabaho. At maraming po sila. Huwag niyong kalilimutan ang Diyos kahit isang minuto sa buong maghapon na gagawin. Unahin niyo siya. Unahin niyo siya. Di ba po sabi, pumunta kayo sa inyong munting silid, yung heart. At ngayon po ang ganda-ganda na sa cellphone lamang, may mga apps na ng Bible. Baka saan po kayo makarating, makakausap niyo na po. Pag-pray, pag kayo po ay may break time, ito po kayo sa inyong coffee room at talagang po kausapin niyo. Wala pong excuse na hindi niyo makakausap ang Diyos sa isang araw. Kapag ginawa niyo po yung makikita niyo kung paano po ang transformation ng Christian. Kaya po, sabi ko nga po dahil pa tayo ng mga Muslim. Ano po ba mga Muslim? 5 times, di ba pastor? 5 times siya, may dala-dala na yan maliit na carpet. At anywhere sila, ilalagay lang yan at sasamba sa atin. Tayo po. 10 minutes lang, 5 minutes. Hindi sa atin. Pero pag sa cellphone, nakababag po tayo ng ilang oras. Sa TV, nakababag dito tayo. Hindi lang para sa Diyos, napakalimutan. Magkado maganda ng 5 minutes, at tagal na naman. Hindi po gano'n. Ang Diyos po, gusto na didinig. Sabi ko nga po, Lord, salamat, ikaw ang tatay na. Ikaw ang tatay na hindi nagsasawang pakinggan ang aming mga problema. Ang aming mga dinadala lahat sa iyo. Pinapakinggan mo lahat yun. Salamat po. Kasi kung tatay na natural lamang, ay puro po ay kami pinalayas na sa bayan. Pero ang Diyos, ano ba yun? Super. Okay, kasi Diyos nga siya, kaya siya po ang ating super tatay. Okay? Kaya salamat po Panginoon ng aming meron din po ba kayo mga prayer request ng mga chain o ano? Meron po kami prayer box eh. So yung po pinapagdasal po namin, meron namin na po sinasagot ng Diyos, dahil na po ngayon na kami po ay devotion, meron prayer chain, at talagang po nakikipag-usap kami sa akin. Kaya, tsaka kayo po yun, hindi po talaga, kailangan po ay meron tayong heart-to-heart po. Pang-maramdaman. At number 2, mag-invest. Number 2 ba na? Mag-invest sa tithes and offering. Ay, kung ito madinig ito. Mag-invest sa tithes and offering. Noong araw din po, dahil po, nung bago pa lamang po ako Kristiyano, napasok po sa Malakay. Malakias 3:10. Ano po ang sabi dito? Dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin
ako. Subukin ninyo ako, ha? Pakinggan nyo. Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibubo sa inyo ang masagana. Alam niyo po, nung bago akong Kristiyano, nabasa ko, sabi ko, subukin ko siya. Alam niyo kung ano ginawa ko? Meron po akong notebook. Sinusulat ko po doon lahat ng tithes na binibigay ko kay Lord. Pag nagkabenta po ako ng garyo, pinibigay ko na lang po yung kasi minsan may peso. Pero pag ako po may komisyon sa insurance, dahil sa insurance po ako, ay talaga pong binibigay ko. At kung ako naman po ay nagkukulang ng aking alahas, ay binibigay ko din po. Dahil ako nagbabayad ng interest. Bakit hindi ko bigyan ng Panginoon? Alam niyo po ang ginawa ng Panginoon? Binuhos po talaga sa akin, nakamana kami sa aming nanay, na inaantay nila po mga kapatid na magbigay sa kanila sa mga anak po na punta. So, nabigyan kami ng kayamanan. At talaga po ang aking insurance ay talaga bumubukas ang commission. At meron din po ako itong parlor ng araw sa Las Piñas. And bago po ang Kristiyano, meron po yung aming po church ay sa likod nun ay mga marginalized na tawag mga ngayon, ano, mga espa. Nagupit po ako ng mga sa bata, mga hila-hila mo, mga alam nyo na, yung mga pagkasampo po yun. Alam niyo po, pagbalik ko dun sa parlor namin, tumatawa po yung aking pinsan. Sabi, ate, ang dahil nagpagupit sa akin. Ilan? 10 ang husay talaga ni Lord sa pagsuma ng magbibigay sa akin. Kasi po talaga, at hindi lang po. Kung pangyayari yun ay pagkatapos po ng aking masagana at talaga sumunod na subukin po ang Diyos, may binigay po siya sa akin. Nakamalaking bigay. Ang kami po'y magsama, ang aming pong pamilya ay na-restore. Na-restore po kami after 16 long years ng Panginoon. Alam ko ba po na rin yun? Hindi ko po alam yun. Ngunit ang Diyos, pag nanakot po yan, kahit ilang taon gaya sa mga Israelita sa Egypto, binigyan niya ng kasagutan after 400 years. Nakalimutan na po ng ngayon, namatay na sila. Ulit ang Diyos. Kahit ano po tagal ng inyong mga dasal, yun po ay sa tamang panahon. At na-realize po na hindi binigay sa amin ng Diyos ang ganong biyaya dahil hindi po handa ang aming isip at puso na tanggap mo siya. Kaya po nung tinanggap po ang Panginoon, talaga pong hindi na ako bumitaw. Ako po ay naging Kristiyano. Hindi ko binitawan ng Diyos. Mula umaraw, may mga problema rin po kami, ngunit hindi po kami bumitaw. Mas lalo po kami umati sa Diyos. Sapagkat alam namin, siya lang po ang may kasagutan ng lahat ng ating problema sa Diyos. Kaya huwag po kayo bumitaw sa Diyos. Kaya naman, sabi ko lang po, huwag natin siyang nakalan. Sabi niya kasi, nilalakawin natin siya sa tithes and offering. Alam po ba yung tithes and offering natin? Malaki po yung tulong. Dito po, nagbabayad kayo ng rent, ng kuryente, ng ano po bang nabayaran dito, ng tubig, lahat. Ay, namin po tulong. Minsan po, sabi nga namin, magpusin na lang po, tinawag kami ng Panginoon para kami magsaban. Kami po ay retired na at hindi na po kami umaasa sa tithes and offering. Sapagkat kung hindi ay, ngayon po ay, minsan nagtatawa ng abunado pa. Kaya, pero yun po ay para sa Panginoon. Kaya po, kung gusto natin mag-bless po tayo. Maging sapat po tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Mga po silent na lang kayo dyan. Kaya kailangan po malakas na amen. Amen. After that, nadidinig po yan. Malakas ang amen nila. Kaya alam po namin kayo po ay susunod na. Subukin po ninyo, Lord.
pwede siya sumugin, ano? Meron pa kayo, girl? Kasi ito yung nakita ko eh, sumugin. Ba? Nagpapasubo sila, hindi ako papaluin. Pag susumugin ko siya, kaya sinugin ko talagang mga biyaya ang naramdaman namin. Ang number 3, mag-commit. Sabi ko sa gawa, 2:42, nananatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsasama bilang magkakapatid sa pagpipilabira sa mananakay at panalangin. Number 1 po ang commitment sa oras ng gawa. Hindi po tayo dapat ningas kupol or parang palitaw ngayon, doon po. Ang commitment po, talagang commitment natin attend tayo sa gawain, attend po tayo. Kasama po ang Diyos sa lahat ng gawain. Kaya nakikita niyo po ngayon yan. Ito po ang commitment, natatawa nga po ako mga kabataan sa Facebook na babasa ko sa inyo. Sa status niyo. Ngayon ay in a relationship. In a relationship. Bukas, tingnan niyo yung status nila. Single. Totoo yun, ano, mga bata, di ba? Ang bilis ng single. Ano bakit? Ghosting. Nag-ghosting na naman. Eh, bigyan po tayo sa Panginoon eh. Pag tayo po mga yun, di ba po na sinasabi natin isa, gusto po namin po yung pagdasal. At namalaman yun ang mahal kayo ng Panginoon. Tapos, biglang sasabihin sila, hindi pwede eh, ano kami eh. Katoliko kami. Sasabihin mo na, hindi po yung, reliyon. Ito po ay relasyon. Relasyon po ito sa Panginoon. Kaya yung relasyon sa Panginoon, gusto natin, talagang malaman natin kung ano ang pagka-Diyos ng Diyos. Diba? Relasyon po ito eh. Pagkatapos, i-go-post na natin ngayon. Tayo, bukas wala tayo. Para po natin siya hindi ng-posting. Kung tayo po ay talagang committed sa isang relasyon, di po ba, pag may boyfriend, girlfriend na kayo, paano, ito na, you are the one. Amen. Ano lang talaga ang hamon ng relasyon. At pinipicture po natin na tayo po ay magiging bride. Di po ba? Bride po tayo, ang ating po Panginoon, ang ating groom. So, mag-look forward po tayo na tayo po ay magiging bride someday. Hindi po iniiwan ng Diyos dahil po naman. Huwag niyo pinikulat sa relasyon niyo sa inyong mga jowa o boyfriend na ngayon o na kayo, bukas na kayo. No? Committed. Committed sa gawain para sa Panginoon. At maging faithful po tayo. Tapat. Tapat. Parati po namin sinasabi sa Panginoon, Hoy, ang ating pangalan ay faithful servant. Dapat. Sa mga gawa. Kaya nga tumanggap na. Kaya ang mga tumanggap na sinasabing sila'y nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad na may 3,000 na tao araw-araw. Wow! 3,000 ang dinagdag sa kanya. Tayo kaya, pagka tuwa na tayo, no? Pag 3,000, saan na tayo ngayon sa kayo? Meron pa dito Imos Arena? Meron? O ba? Doon na tayo. Sa ginagawa nyo, magkukulat kayo sa Panginoon. Sa ginagawa nyo, hayo. Ay, pamilya hayo, I love you. Ang pamilya hayo ay humahayo. Kaya pala kayo dinala dito dahil kayo ay talaga hahayo. Diba? Kaya pag malaki yun, hayo. Kami po ay humahayo. At ang aming pong pamilya ay talaga nangunguna sa pasalamat. At magpasalamat. Sa 1 Corinthians 15:7, sabi dito, magpasalamat tayo sa Diyos at tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Tuwa po ako ng anniversary nyo. Dahil sumunod dito ay nakarating ng anniversary nyo. Ito po gusto kong pasalamat sa Diyos. Ang dahil po natin pasalamat
po ba sa inyo dito ang sinipro ng Espiritu Santo? Yung pong mga na-slay, yung po anniversary. Taas po po ang mga kamay. Sino po ang na-slay? Palagpagan po natin ito. Tingnan niyo po yung hinipro ngayon. Na-slay. Ano po ang naramdaman? Hindi po ba nagbibigay siya ng kalakatan? Kalakatan po ang magbayang maganda. Kapangyarihan. Kapangyarihan na maglakad ng katotohanan na wala. Bihira po yun. Hindi po kayo yun. Bihira po yun. Ano po namin nakita kung gano'ng kaliwangan sa pinagdaanan po ng simbahan na ito. Grabe po. Ngunit po kayo hindi po magpapalala. Mas grabe ang naging resulta. Kayo nagkaroon ng kalakasan, katalinuhan. Dahil gusto po niya ng simbahan po ang tayo na po. Dahil siya po ang kayo hindi po tao ang nagtatayo ng Diyos. Amen. Salamat po. Ako po ay napapaiyak na pagkat ang kami po, yung pastor, yung pastor, aming presiden ay lumpan sa Amerika. At hanggang dito ang namin na bakit pa rin palagan ng tao. Kaya ang tuloy po namin sa talaga ay kapatid namin. Hindi lang sa pananampalataya. Hindi talaga po pinalapit at sama na rin po mga problema. Damdam po namin yun. Kaya nagpapadala ko kayo sa Diyos. Ito po ang pinakamalaki pasasalamat namin na binigyan kayo ng tulong kalakasan, makalimuhan, kalusugan, another energy na nabibigay sa inyo upang pagpatuloy ang inyong gawain pag-ibig. Salamat po. Maraming salamat. Kung number one na pasasalamat, gusto namin ibigay sa Diyos. Dahil talagang nakita namin kung paano niya kayo kamahal. At sinitingnan po namin parati yung Facebook. Talagang tumang-tuwa po kami sa mga ginagawa niyo sa araw-araw. Minsan po parang pinayata kayo ng papahinga. Diba? Sa dami na inyong gawain. Ngunit, napapakita namin natin. Ang Diyos po ang kaya maraming. Meron pa kayong kids. Sino po sa kids? Sa feeding program. Talagang po on the go ang KOTC sa mga namin. Kaya with a grateful heart po ay nagpupas ang biyaya ang Diyos. Maraming, kaya po pala kailangan po natin siya talaga kasama. At ang aking conclusion, finally, ay nasa 1 Corinthians 15:8. Ang sabi po dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matingnan. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyo, hindi masasayang ang inyong pagiging para sa Diyos. Napakaganda po ito para sa lahat natin. Ano po sabi? Magpakatatag, huwag matingnan, maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon at hindi masasayang ang inyong pagiging para sa Diyos. Kaya salamat po Panginoon. Lord, we thank you, Father. Maraming salamat sa araw nito, O Diyos. Maraming salamat sa salita mo na talagang pinigay mo para sa amin mga kapatid sa KOTC. Maging sa amin man, O Diyos. Lahat po ng naglilingkod. Nawa po ay magkaroon kami talaga ng kalakasan, kasiyahan, kapanatigan, at ng proteksyon na nagagaling sa iyo upang kami po ay magpatuloy sa aming gawain ng paglilingkod sa iyo, O Diyos. Kaya basbasan mo po ang aming mga kapatid dito, sa mga po sila naroon, at tuloy po po silang bigyan ng kalakasan, kalusugan, kagalamuan, upang kami po ay talagang magpuri, magpasalamat, maglingkod ng buong puso ng aming buhay para sa iyo, Panginoon. We thank you once again, Father, in Jesus' name. Amen.